Matapos ang naging successful conference ni Kyle Negrito bilang main setter ng Creamline Cool Smashers sa nakaraang season, masasabi ba nating kayang-kaya pa rin ng Creamline na makapag-champion this season kahit hindi makakahabol si Gia Morado de Guzman? Sa ngayon, hindi pa rin 100% ang chance na makakalaro si Gia de Guzman para sa Creamline sa paparating na PVL All-Filipino Conference 2024 na inaasahang magbubukas sa February 20 sa Smart Araneta Coliseum. Pero kahit hindi pa sure si Gia sa kanyang pagbabalik aksyon sa PVL, handang-handa naman pa rin ang Creamline lalo pat malaki ang pinatunayan ni Kyle Negrito last conference. Sa kanyang debut appearance bilang lead setter para sa Creamline sa PVL Finals, naghatid si Kyle Negrito ng outstanding performance na may 22 excellent sets at hindi maitatanggi na ang kanyang ball distribution sa larong iyon ay matatawag nating game changer. Hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kaba, mahusay niyang inayos ang pagbubukas ng serye ng tagumpay at talagang nagpakita siya ng fighting spirit amidst the pressure na naiwan ni Gia de Guzman sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng Cool Smashers players na patuloy nilang nararamdaman ang kawalan ng maimpluwensyang playmaker na si Gia de Guzman, na kinuha ang kanyang aksyon para maglaro sa Japanese club na Denso Eribis. Ngunit, muling iginiit ni Creamline head coach Sherwin Meneses ang sentimiento ng kupunan sa pagkawala ni de Guzman. Ngunit walang ibang ipinahayag kundi ang paghanga sa antas ng laro na ipinakita ni Negrito sa buong conference. Personally, namimiss namin si Gia pero syempre trabaho pag volleyball. Kailangan namin mag-move on at naka-move on na kami. Yung nilalaro ni Kyle ngayon, sobrang taas talaga. Syempre, namimiss namin si Gia pero si Kyle ang talagang kumbaga pumalit kay Gia. Yung pressure nasa kanya, nalalagpasan niya. Pahayag ni Meneses matapos tanungin tungkol sa absence ni Gia last conference. Nagtapos bilang second best setter si Negrito last conference, tallying 4.88 average sets per set, which is talagang pinatunayan niya na kahit second option lang siya ng kupunan noon ay may kakayahan siyang makuha ang Best Setter Award. Matapos ang impressive performance na ito ni Negrito, masasabi ba nating kaya ng Creamline na mag-champion ulit this season kung sakaling hindi pa makakalaro si Gia de Guzman? Practically speaking, mataas pa rin talaga ang chance na mag-champion ang Creamline sa paparating na All-Filipino Conference kahit wala si Gia dahil napatunayan na ni Negrito ang kanyang pagiging reliable setter last conference. Subalit, hindi rin natin maitatanggi na hindi talaga mapantayan ang consistency at volleyball IQ na ipinapakita ni Gia kapag nasa Creamline siya. Isa rin si Gia sa mga nagiging leader ng kupunan dahil sa pagiging veteran setter niya. Sa gitna ng pagpapalakas ng ibang teams at pagdagdag ng mga players na nagpapatibay sa kanilang opensa at depensa next season, kailangan ng Creamline na mas palakasin at pabilisin pa ang kanilang opensa. At tiyak na magagawa nila ito dahil parehong maaasahan ang kanilang mga playmakers. Sa ngayon, ang lahat ng Creamline fans ay umaasa na makakabalik na sa kupunan si Gia de Guzman at ipamala sa PVL ang kanyang improvement na dulot ng paglalaro niya sa isa sa pinakasolidong bansa pagdating sa volleyball, ang Japan. Ikaw, liamado o dehado ba ang Creamline kapag walang Gia amazing setter this upcoming conference?